Looks like you enjoyed your night. Hello, James! Aniya, nang makilala ito. Binuksan niya ang ilaw sa porch at nasilayan ang gwapong mukha nito. Hindi niya inaasahang makikita ito roon dahil ang pakiramdam niya ay iniiwasan din siya nito. May kailangan ka? Umalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin. Ayoko nang abalahin ka pa. Aniya sa malamig na boses. Abalahin? Ilang oras na akong naghihintay rito. Sabi ni Ate Sapphire, magpapasama ka sa akin. Pero hindi mo ako nilapitan at hindi mo ako sinabihan kung saan ka man nagpunta. Sa akin kay binili ni Kuya Roy. Tumawag sila ng Ate Jimara mo kanina at hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Hindi ka nila makontak sa cellphone mo. I turned it off. Wala kasing signal sa sanctuary kanina. Ako na lang magsasabi sa kanila na safe ako. I'm sorry for the bother. Don't worry. Hindi na kita abalahin kahit kailan. Akmang isusuksok na niya ang susi sa siradora nang pigilan siya nito sa braso. Galit ka ba sa akin, Jenna? A chill ran down her spine. Hindi iyon dahil sa malamig na hangin, kundi dahil naramdaman niya ang mainit na kamay nito sa braso niya. Hindi, tanggi niya. Bakit naman ako magagalit sa iyo? Kung hindi ka galit sa akin, anong problema? Bakit iniwasan mo ako? Pilit siyang ngumiti. You get it all wrong, James. Ayoko lang kasi na gawin kang babysitter ko. I appreciate your concern, but I'm old enough to look after myself. Siyempre, may ibang bagay ka rin pinagkakaabalahan. Alam niyang nais nito ng katahimikan. At sa palagay niya, nagugulo niya ito kung lagi silang magkasama. Batid niya na may mga bagay ni tinatago ito. Iiwas na lang siya rito kaysa alamin pa ang mga sekretong iyon. Lumambot ang anyo nito. I understand. At least, sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta. Huwag ka ring aalis mag-isa at sabihin mo sa akin kung sino ang mga kasama mo. Tumango siya. Ayaw na niyang pag-alalahanin pa ito sa kanya. Sure, at kung hindi ka busy, isasama kita sa mga pupuntahan ko para matiyak mo na wala akong ginagawang kalokohan. Bahagyang hinaplos nito ang pisngi niya. You look cold. Pumasok ka na sa loob, mukhang mas malamig ngayong gabi. Napasinghap siya, ni hindi siya makagalaw nang kunin nito ang susi sa kanya at ito na ang nagbukas ng pinto. Ilang saglit siyang naparilisa sa kinatatayuan dahil parang sandaling tumigil ang pintig ng puso niya. Jenna, may problema ba? Nag-aalalang tanong nito. May sasabihin ka ba sa akin? Napakurap siya at saka umiling. Biglang naputol ang pangangarap niya ng gising. I just want to say good night. Basta lapitan mo lang ako kung kailangan mo ako. Sabi nito, bahagyang nakangiti. Good night, Jenna. Nanginginig ang mga tuhod niya nang makapasok sa bahay. Simpleng ngiti lang nito ay kaya nang palambutin ang pakiramdam niya. Paano pa kaya kung hahalikan at yayakapin pa siya nito? Pasimpleng sinilip niya ito sa bintana. Napabuntong hininga siya. Paano pa siya makakalayo rito kung sa tuwing sinusubukan niyang humakbang palayo ay gumagawa naman ito ng paraan para ilapit ang sarili sa kanya. Kanina pa takbo ng takbo si Jenna. Nagbabakasakali siyang makita si James. Kung hindi kasi ito nagsisibak ng kahoy sa umaga, ay nagja-jogging ito. Pero alas 8 na ng umaga ay hindi pa rin niya nakikita ni anino nito. Yayayain pa man din niya itong sumama sa adventure nila ni Martin. Tumatagaktak na ang pawis niya sa katawan. Paakyat na siya sa hagdan pabalik sa bahay nang makita niyang tumatakbo si James mula sa kabilang direksyon. Kinawayan niya ito. James, saan ka galing? Sa may falls, sabi nito. Mas gusto kong mag-jogging sa pilapil kaysa sa sementadong kalsada. Weird, natatawang sabi niya. Anyway, may gagawin ka ba after lunch? May gusto ka bang puntahan?
Tanong nito at uminom ng mineral water. Papasok kami sa cave mamaya. Gusto mong sumama? Natigilan ito sa pag-inom. Cave? Sinong kasama mo? I met new friends last night. Sila ang nagyaya sa akin. Sumama ka na para marami tayo. Para mas masaya, hindi ba? Mas kampante ako kapag kasama ka. Pilit nang umiti ito, subalit hindi iyon umabot sa mga mata nito. Why don't you go somewhere else? How about the big falls? Ayoko. First time ko palang papasok sa cave. Saka iyon ang napag-usapan namin. Sa tingin ko, doon talaga nila gustong pumunta. Huwag kang pumunta roon. Anito na seryosong boses. Bakit naman hindi ako pupunta? Hindi ka ba nagagandahan sa cave? Pinaliit niya ang mga mata habang nakatitig dito. Takot ka siguro sa paniki at sa dilim. Tumawa siya ng mahina. Michael James Lizardo, Taekwondo champion na takot sa paniki. Biro niya. Hindi ako takot sa paniki at hindi rin ako takot sa dilim. Kontra nito. Bakit parang takot ka? Okay lang na aminin mo sa akin na natatakot ka. Maintindihan naman kita. Hindi ka naman ipagsasabi yun. Kinagap nito ang kamay niya. Nabanaag niya ang takot sa mga mata nito. At sa palagay niya ay hindi iyon dahil sa paniki o sa dilim. May mas matinding pinagmumulan ang takot na iyon. Takot na nagmumula sa puso nito. Delikado iyon para sa isang katulad mo, sabi nito. Natawa siya. Hindi ako lampa. I know I'm not the adventurous type, but I think I will survive this one. Umiling nito. Hindi ako pupunta at hindi ka rin pupunta. Hindi talaga kita maintindihan, James. Hindi niya inakalang may pagkadominante ito. Isa pa naman iyon sa mga ayaw na ayaw niya sa isang tao. Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit takot kang papuntahin ako sa kuwebang yon. May mga engkanto ba roon at natatakot kang kunin ako? Walang engkanto roon. Kung ganoon, bakit ayaw mo kong papuntahin? Natahimik ito ngunit nanatiling mahigpit ang pagkakahawak sa braso niya. Jenna, nagsisimula ng uminit ang ulo niya dahil napaka-unreasonable nito. Pinipigilan siya nito pero wala naman itong masabing dahilan. See? Wala kang masabi. I don't understand you at all. Galit ka lang yata dahil sa pag-uusisa ko sa buhay mo. Dahil ba sa pagtatanong ko sa pagtatekwando mo? Dahil ba kay Joanne? It has nothing to do with those, Jenna. Pero ayaw mo naman akong bigyan ng valid reason. Huminga siya ng malalim nang muling tumahimik ito. Pupunta ako sa cave at you can't stop me. Tinalikuran niya ito at nagmamadaling pumasok sa bahay. Nang sulyapan niya ito ay nananatiling nakatayo ito sa ibaba ng hagdan. Nakayuko at kuyom ang kamay. Nakadama siya ng kirot sa kanyang puso. Kahit hindi niya makita ang mukha nito, alam niyang nasasaktan ito. Nangako siya sa sarili na hindi na niya sasaktan ito. Kaya nga, pilit siyang lumalayo rito roon. Pero, paano niya maiiwasan niyon kung hindi niya maintindihan ito at hindi niya alam ang mga bagay na maaaring makapanakit dito? Patakbong nagtungo si Jenna sa Tourist Information Center. Nilapitan niya si Martin na ng mga sandaling iyon ay nakikipag-usap sa isang lalaki roon. Hello, Martin! Pasigaw na bati niya rito. Habol ang hiningang tumigil siya sa tabi nito. Am I late? Not really, I'm just a bit early. Sabi nito nang magpaalam dito ang kausap. I just talked to our guide. The others are not even here yet. Hey, nice flowers! Puna niya sa bulaklak na hawak nito. Are those for me? Biro lang ang tanong niyang iyon. Hindi naman ito nagpakita kahit katiting na interes sa kanya. Sa palagay nga niya ay safe ito at walang mabubuong relasyon sa pagitan nila kundi platonic lang. Oh, this? Anito at saka mahinang humalakhak. But these flowers are meant for someone else. Sinapon niya ang dibdib at nagkunwaring nasaktan. You broke my heart, Martin. You're a bad boy. Is she special? Tumango ito.
Very special. Do I know her? Mahinang tanong niya rito na parang may pinagsasaluhan silang sekreto. Is she coming with us? No to both questions. You don't know her and she's not coming with us. Actually, we'll go to her. Napatingala siya at napaisip. You mean we'll pass by her place? Umiling ito. I'll bring these flowers to the cave. We'll find her in the cave? Lalo siyang naguluhan. Is she a guide or a fairy? Sa kanya naalala ang biro niya kay James na baka maingkanto sa kuweba kaya ayaw siyang papuntahin nito roon. Lumungkot ang mukha ni Martin. She was a guide. Now, she's an angel. Nagsalubong ang mga kilay niya. What do you mean? I met her the first time I came here with my buddy Rocky, who is a Filipino. She was our guide. At first, she was hesitant to be our guide, but Rocky and I were insistent. We wanted to see the cave because we were leaving the next day. Guides were scared at the time. She didn't want to disappoint us, so she accepted the job. She went with us. We were at the middle of the cave when it started to rain. It was just a drizzle at first, but she wanted us to go back. I refused because I felt cheated. I thought she wanted to earn big money by working a little. We wanted to see the entire cave, so Rocky and I decided to continue entering the other chambers, even if our guide refused. She was forced to follow us, but she was also begging that we really have to go back. We didn't listen until we heard the roaring water from the river. The next thing we know, the water was up to our neck. We swam and ran for our life. Natigil ito sa pagsasalita, subalit alam niyang hindi pa tapos ang kwento nito. Then what happened? Pigil ang hiningang tanong niya. Lalong kumulimlim ang anyo nito. Humigpit din ang pagkakahawak nito sa mga bulaklak. I was able to get out alive. But she and Rocky weren't as lucky. They died. The river took their lives. Nahigit niya ang hininga. I'm sorry. I was the only one who got out alive. I was almost out of breath when I informed the people here of what happened. If not for Joanna, I might be also dead by now. Did you say Joanna? Tanong niya. Yes, Joanna San Agustin. She is a heroine. I was not able to pay respects during her wake because they took me into the city right away. And when I fully recovered, they flew me to Amsterdam. It was not easy. For many nights, I dream about that tragedy. Therapy helped me a little, but the wound inside me hasn't healed yet. That's why I told myself if I will come back here, I want to seal the ghosts that are hunting me. Nanlulumong napaupo siya sa bench. Mahigit 1 taon na ang nakararaan mula nang malunod si Joanna. Mahigit 1 taon na ring nawala at hindi nagpakita sa publiko si James. Pinisil ni Martin ang balikat niya. Are you okay, Jenna? Tumango siya. Yeah, I'm okay. You're ghostly pale. Wait, I'll get you some water. Pinigil niya ito. You don't have to, Martin. I just need to make a call. Are you sure? Pilit siyang ngumiti. Pinky sure. Tumuwid ito ng tayo. But I'll get you water anyway. Nang tumakbo ito sa tindahan ay kinuha niya ang kanyang cellphone. Hello, Sapphire! Hi, Jenna! Bati ni Sapphire nang sagutin ito ang tawag niya. Sorry, nandito ako sa airport kaya medyo maingay. Ngayon kasi ang dating ng friend ko from New York. Sorry, ayokong abalahin ka pero importante lang ito. May problema ba? May kilala ka bang Joanna San Agustin? Yes, I know her. She was a friend. Dati siyang guide dyan sa Sagada. Anong kinalaman niya kay James? Why the sudden interest? Halatang na alarma ito. At paano mo nalaman ang tungkol sa kanya?
Please answer my question, Sapphire. Pakiusap niya. Narinig niya ang paghugot nito ng malalim na hininga. Joanna is James' ex-girlfriend. And she died a year ago. Siya bang dahilan kung bakit nagtago si James sa publiko? Dahil ba sa pagkamatay ng girlfriend niya? I'm sorry, Jenna. Itinuturing kitang kaibigan at alam ko na concern ka kay James. Pero si James lang ang makakasagot ng mga tanong mo. Thanks for telling me, Sapphire. Bye! Hey, Jenna! Hey, Martin, nang lapitan siya. Dumating na ang mga makakasama nila papunta sa kuweba. Are you ready? I'm sorry, Martin. I can't go. Why? Because of what I told you? Are you scared? Umiling siya. No, I have to see someone. This is really important. Matagal na tinititigan siya nito, subalit sa huli ay tumango rin ito. Okay, if you really have to go, too bad. I really want you to go with us. Kinagap niya ang kamay nito. Everything will be okay, Martin. I know you can face your ghost. Will I see you again? Malungkot na tanong nito. Of course, I will see you at the sanctuary tonight, I promise. Kinawayan niya ang mga ito. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay at pagdating doon ay ibinaba sa sahig ang mga gamit niya. Saka siya tumakbo sa bahay ni na James. Kumatok siya sa pinto ngunit tila wala ito roon. Ate, wala pong tao riyan, sabi ng batang kapitbahay ng mga ito. Nilapitan niya ito. Nasaan siya? Nakita mong umalis? Tumango ito. Opo, doon siya pumunta. Itinuro nito ang direksyon na nakita niyang pinuntahan ni James kaninang umaga nang mag-jogging ito. Doon? Sa falls? Opo, madalas po siya ron eh. Ginulo niya ang buhok nito. Salamat! Bumaba siya sa trail papunta sa falls. Mula sa itaas ng bundok ay kita niya ang maliliit na falls na nasa gitna ng luntiang rice terraces. Maingat na bumaba siya. Mukha lang malapit pero malayo pa pala ang lalakarin niya. Maingat siyang tumawid sa pilapil at sa ilog. Ganoon na lang ang pagkadismaya niya nang pagdating sa falls ay wala roon si James. Walang ibang tao roon na maaari niyang pagtatanungan. James, nasan ka? Sigaw niya. Nagbabakasakali siyang nasa paligid lang ito at naririnig ang pagtawag niya. Pero alingaw-ngaw lang at ang ihip ng hangin ang sumagot sa kanya. Umupo siya sa hagdang bato. Baka darating din ito. Maiba lang na pinuntahan. Ngunit lalong lumalamig ang hangin at bumababa na rin ang ulap ay hindi pa rin ito dumarating. Nang pumatak ang ulan ay sakalang siya tumayo at nagdesisyong bumalik sa bahay. Tinatawid niya ang pilapil sa gilid ng ilog. Nang magkabisala ang mga paa niya dahilan para dumulas siya. Napatili siya nang muntik na siyang malaglag. Mabuti na lang at nakakapit siya sa gilid ng pilapil. Matagumpay siyang nakasampa roon. Kailangan niyang makaalis agad doon. Kailangan pa rin niyang makausap si James. Subalit, nang tangkain niyang tumayo ay napaupo uli siya. Masakit ang binti niya. Sa palagay niya ay may naipit na ugat doon dahil sa pagkakadulas niya. Hindi siya makakatawid kung ganoon ang sitwasyon niya. Malamang ay tuluyan na siyang mahulog sa ilog kapag nadulas uli siya. Hindi siya maaaring manatili sa ganoong ayos. Unti-unti na rin siyang nanghihina dahil sa lamig ng tubig ulang tumatama sa katawan niya na sinamahan pa ng malamig na hangin. Hindi man siya mamamatay sa pagkakalaglag sa ilog, ay mamamatay naman siya sa hypothermia. Napapikit na siya sa sobrang pagod. Kanina pa siya lakad ng lakad at takbo ng takbo. Subalit, pilit niyang pinaglabanan ang pagod. Mas gugustuhin niyang sumabit doon kaysa mahulog sa ilog. Saklolo! Sigaw niya. Nahiling niya na sana ay may taong maligaw roon at tulungan siya. Kahit na parang imposible iyon dahil walang taong pupunta roon, lalo at malakas ang ulan. Jenna! Nawala ang pagod niya nang maulinigan ang boses ni James.
Totoo nga kayang si James iyon at hindi siya dinadaya lang ng pandinig niya? Baka alingaw-ngaw lang iyon o hangin. James, ikaw ba yan? Sigaw rin niya. Jenna, where are you? Malapit ako sa ilog, tulungan mo ako. Maya-maya pa ay natuntunan nito ang kinaroroonan niya. Dinaluhan agad siya nito. Jenna, are you okay? Umiling siya. Naipitan yata ng ugat ang paa ko. Kapag iginagalaw ko, masakit. Hindi ako makalakad. Tinanggal nito ang sapatos niya at ineksamin ang nasaktan niyang paa. Na-sprain ka, pero hindi ko ito pwedeng galawin ngayon. Baka may iba pang na-damage na tissue sa muscles mo. Kinuha nito ang cellphone at nagdial. Hello, Kuya Rohan. Pwede bang pumunta kayo ni Ate Kim sa bahay ni na Lola Ines? Na-sprain kasi ang paa ng kapatid ni Ate Jimara. Nandito pa kami sa falls. Magkita na lang tayo roon. Bye. Anito at ibinalik ang cellphone sa bulsa. Everything will be okay, Jenna. Ang importante, may balik kita sa bahay. Paano? Tanong niya. Tumalikod ito sa kanya. Kaya mo bang kumapit sa likod ko? Sasalabay ako sa iyo? Yes, mas okay ang piggyback dahil hindi masyadong magagalo ang paa mo at hindi rin tayo mahihirapang tumawid sa pilapil. Paliwanag nito. Can you do it? Wala na akong ibang naiisip na paraan para maialis kita rito. I'll do it, Aniya. Kumapit siya sa balikat nito. Hold on. Huwag kang bibitaw hanggat hindi tayo nakakarating sa bahay. The feel of his warm and powerful body comforted her. Pumikit siya at inihilig ang pisngi sa liig nito. Unti-unting nawala ang takot niya. Kahit nakakadama siya ng sakit, hindi niya iniintindi iyon. Wala na rin siyang maramdamang lamig dahil sapat na ang init ng katawan nito para pahupain ang lamig, and his scent comforted her. It complemented the rain. She wondered how many men smelled good under the rain. Maybe only James. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong niya. Sinabi sa akin ng mga bata na dito ka raw nagpunta. Akala kasi nila dito ako nagpunta sa falls. San ka ba nanggaling? Sa orange farm ng lolo ko. Pareho kasi ang trail pero sa halip na bumaba papunta sa mga terraces, sa papuntang bundok ang daan. Ikaw, bakit mo naman ako hinahanap? Gusto kong mag-sorry. Bahagyang nilingon siya nito. Mag-sorry saan? Dahil sinaktan kita. Jenna, wala ka namang ginawa para masaktan ako. Ikaw nga ang nasaktan dahil sa paghahanap sa akin. No, nasaktan kita dahil... Hush now. Malumanay na sabi nito. Saka na tayo magkwentuhan kapag magaling ka na. Ang importante ngayon, may balik kita sa bahay at patignan ka ng doktor. May gusto rin akong sabihin sa iyo. Anong sasabihin mo sa akin? Be patient, malalaman mo rin. Madilim pa sa labas nang magising si Jenna. 3:00 pa lang ng madaling araw nang sulyapan niya ang wall clock. Naririnig pa rin niya ang malakas na hangin sa labas. Ilang oras na siyang nakatulog. Nang tumingin siya sa gilid ng kama, ay nakita niya si James, nakayokyok sa tabi niya habang hawak ang kamay niya. Kung hindi siya nagkakamali ng hinala, ay binantayan siya nito madamag. Napakaamo ng mukha nito kapag natutulog. Napakasarap nitong pagmasdan. Akmang hahawiin niya ang ilang hibla ng buhok na nakatabing sa noo nito nang umungol ito. Joanna. Parang may pumiga sa puso niya sa narinig. Naikuyom niya ang kanyang kamay. Marahil ay napakasakit dito ang pagkawala ni Joanna. Hanggang ngayon ay dala pa rin ito ang sakit na iyon. Kung may magagawa lang sana siya para mapaghilom ang sugat sa puso nito. Pinawi niya ang kamay nang dumilat ito at kinusot ang mga mata. Tumuwid ito ng upo. Gising ka na pala. Okay na bang pakiramdam mo? Wala kang nararamdamang masakit? I feel better, nakangiting sabi niya. Sinalat nito ang noo niya. Hindi ka na mainit. Umepekto na ang gamot na pinainom mo sa akin.
sabi niya. Nakatitig siya sa mukha nito na ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Parang gusto niyang haplusin iyon at sabihin dito ang lahat ng gusto niyang sabihin. She wanted to comfort him and tell him everything would be okay. Namamaga pa ang paa mo, pero natural lang yon, sabi ni Ate Kim. Asawa ng pinsan nito ang doktor na gumamot sa kanya. Babalik siya bukas para i-check ang kondisyon mo. Kaya kailangan uminom ka ng gamot. Hinawakan niya ang kamay nito nang akmang isusubo sa kanya ang gamot. You don't have to do this. Ano? Ang painumin ka ng gamot? Yeah, kinuha niya rito ang gamot. And playing nurse and guarding me. Inaabala na naman kita. Tinutulungan lang kita. But I can do it myself. Isinubo niya ang gamot at uminom ng tubig. Saka, hindi ka dapat dito natulog. You should be in bed. Mas komportable roon. Inayos nito ang kumot niya. Jenna, mag-isa ka lang dito. Hindi mo pa kayang kumilos, lalo at namamaga pa ang paa mo. Sabi ni Ate Kim, kailangan mo nang mag-a-assist sa iyo. At ikaw na ang nagpresentang mag-alaga sa akin? Wala ka namang makukuhang personal nurse dito. Kailangan sila sa ospital o mas gusto mong tumawag ako sa ate mo para sabihin ang nangyari sa iyo at siya mismo ang kukuha ng nurse para sa iyo? Umiling siya. Ayokong ipaalam sa kanya dahil sisermonan niya ako. See? Wala kang choice. You're stuck with me. Saka kung sa akin nangyari to, tutulungan mo rin ako, di ba? Siyempre, pero kung babantayan mo ako, doon ka sa guest room matulog. Inilapit nito ang mukha sa kanya at tinitigan siya. Why, Jenna? Do I make you feel uncomfortable? Umiling siya. No, sagot agad niya. He didn't make her a bit uncomfortable. He actually made her feel good. It doesn't trouble me. Walang problema sa akin kung ikaw ang nagbabantay sa akin. Concern lang ako sa iyo at gusto kong maging komportable ka. Hinaplos nito ang buhok niya, saka ngumiti. Huwag mo akong isipin. Kailangang isipin mo ang sarili mo dahil may sakit ka. You're somewhat incapacitated. Of course not, tanggi niya. Yes, you are. Ni hindi ka makakapaglakad ng mag-isa. Ang totoo, hindi mo pwedeng basta-basta igalaw ang binti mo hanggat hindi nawawala ang pamamaga. Masasaktan ka lang kapag nagpilit ka. Pero nahihirapan kang matulog ng nakaupo. You don't have to worry about me. I'm tough. Naging seryoso ang anyo niya. No, you're not. Kumunot ang noo nito. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ako makikipagtalo ngayon, James. Sa ngayon, pumapayag na akong maging personal nurse ka. Good girl. Pilit siyang bumangon at kinintala ng halik ang pisngi nito. Thank you, James. Aniya, saka nangiting ipinikit ang mga mata.